Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ng ngayong araw, April 11, 2025. Patuloy pa rin pong umiral sa ating bansa yung easterlies at yung ITZZ o yung Intertropical Convergence Zone. Apektado nga po ng ITZZ ang Eastern Visayas at buong Mindanao. At tayo naman po sa ating advanced weather forecast ng European Center, meron tayong possible low pressure area na imo-monitor sa labas nga ng ating Philippine Area of Responsibility sa may southeastern portion po ng Mindanao. At dito naman po sa ating rain map animation, sa expected nga po natin mamayang alas 3 ng hapon, matindi at mainit at maalinsangan ang lagay ng ating panahon. Subalit dito naman po sa may parte ng Visayas, Mindanao ay mataas ang posibilidad ng may pag-ulan dahil po sa ITCC. Ganon din po sa may parte ng Metro Manila, asahan natin yung localized thunderstorm, pero yung ating heat index ay posible nga po yan pumalo ng 49 degree Celsius. Dito naman po tayo sa ating advanced weather forecast. Sa ating advanced weather forecast, bukas nga po, April 12 hanggang April 13, expected pa rin po natin yung ITZZ at ito nga pong easterlies ay patuloy na makaka-apekto sa ating bansa. At iba yung pag-iingat at paghahanda na rin nga po sa ating mga kababayan dahil nga po sa matinding init, dahil ito po'y posibleng maranasan natin yung heat index hanggang alas 12 pa ng madaling araw. At pagdating naman po ng April 14 hanggang April 15, tuloy-tuloy pa rin po easterlies ang makaka-apekto sa ating bansa at magkakaroon nga po ng pagbugso ng northeasterly surface wind flow. Pagdating naman po ng April 16 hanggang April 17, magkakaroon naman ng high pressure area sa parte ng Philippine Sea at patuloy pa rin pong lalakas itong easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Habang yung ITCC naman ay apektado naman po niyan dulong bahagi ng Mindanao. By April 18 hanggang April 19, tuloy-tuloy pa rin po mainit at malinsangan ng ating lagay ng panahon. May mga possible low pressure area pero nasa labas po yan ng ating bansa. Pagdating naman po ng April 20 hanggang April 21, may posibleng mabubuong sama ng panahon sa may parte po ng northern portion ng Taiwan, patungo naman po yan sa may Japan. Habang apektado pa rin po yung ating bansa ng ITCC at ng easterlies. By April 22 hanggang April 23, dito po magkakaroon nga po ng possible low pressure area dito nga po sa labas ng ating bansa, at habang magkakaroon naman ng bagyo sa labas ng ating bansa, dito po yan sa may eastern portion naman ng China, pero iyan po ay patungong Japan. Pagdating naman po ng April 24, ito na nga po yung low pressure area ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito po yung imo-monitor natin kung ano nga ba yung kanyang posibleng senaryo, kung ito ba pwedeng pumasok sa ating bansa at posible po bang ito ba mag-develop bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. As of now, sa pinaka latest prediction ng European Center ay nasa 50% chance na ito po yung mag-develop bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Pero again, inuulit natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.